So bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, samahan niyo po ko na yumuko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon po na binigay niyo po sa amin upang sama-sama po kami makapakinig ng iyong salita ngayong araw po ng Panginoon. Ngayong oras po ay dinadalangin po namin na naway tulungan po nawa kami ng Espiritu Santo upang maunawaan po namin ang aming pag-aaralan at sa pamamagitan po ng biyaya na matatanggap po namin ay naway maging kalakasan ito sa aming Christian life habang kami ay naghihintay sa ikalawa ninyong pagdating. Aming Ama, salamat din po sa pagbibigay sa amin ng kalakasan, physically and spiritually, upang makapagpatuloy sa aming Christian life. Alam po namin na lahat ng mga bagay na kailangan po namin ay nagagaling lamang po sa iyo, kaya labis-labis po namin ito pinagpapasalamat. Ngayong oras, dinadalagin din po namin, maaaring may mga brothers and sisters po na papunta pa lamang sa lugar po na ito, pakiusap, ingatan nyo rin po sila at gabayan, at naway tulungan nyo rin po sila na makapaganda ng kanilang puso sa pakikinig ng iyong banal na salita. Ganun din, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na maaaring nakakaranas ng mga kahirapan, physically and spiritually. Kayo na po yung bahala na magpalakas sa kanila at kayo na po yung magbigay sa kanila ng higit pang kalakasan upang mapagtagumpayan po nila ang mga pagsubok po na ito. At ganoon din, maaaring may mga brothers and sisters po na hindi po kami makakasama. Hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Kung nasan man po sila at ano man po yung kanilang ginagawa, patuloy niyo po silang ingatan, patuloy niyo po silang gabayan upang makapamuhay sila ng naayon sa inyong kalooban at naway sa susunod po namin mga gawain ay makasama po namin sila. Aming Ama, itong mundo na ito ay pasama ng pasama at ang mga tanda ng katapusan ng panahon ay patuloy na nangyayari sa panahon po namin ngayon. Kaya sa natitira po namin buhay dito sa mundong ito, pakiusap, tulungan niyo po nawa kami upang kami patuloy na maging ilaw ng sanlibutan, upang magabayan yung mga tao sa paligid po namin, upang sila rin po ay maligtas at magkaroon ng katiyakan sa pagpasok dyan sa inyong kaharian. Alam po namin na bagamat kami ay mahina, meron pa rin mga kakulangan at madali pa rin natatangay ng sanlibutan, pero dahil po sa inyong makapangyarihang kamay ay kami ay nagagabayan at nakakapagpatuloy. Sa oras po na ito, dinadalangin din po namin ang mga gaganapin na mga Bible seminar ngayong week. Ay dinadalangin po namin na tulungan niyo po nawa yung mga churches at yung mga brothers and sisters at ganoon din yung mga nangangaral upang magkaroon ng katapangan upang maipangaral ang Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po nila. Nalalaman po namin na ito po'y naayon sa iyong kalooban na ibahagi ang Ebanghelyo sa mga natitirang tao dito po sa mundong ito. Kaya pakiusap, tulungan niyo po kami na magawa po namin hanggang kami ay umarap sa iyong harapan dyan sa inyong kaharian. Sa oras po na ito, muli, nagpapasalamat po kami ng higit dahil sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Hindi kami magkakaroon ng maluwalhating pag-asa, kundi dahil po sa inyong makapangyarihang gawa na ginampanan dun sa krus. Dahil binigay niyo po ang inyong sarili upang malinis ang lahat namin mga kasalanan sa pamamagitan po ng napakahalagang dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya sa tuwing inaalala po namin ito ay labis-labis po kami nagpapasalamat. Sa oras po na ito, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So buksan po natin sa ating mga Biblia sa Hebreo chapter 11. Sa bagong tipan po, Hebreo chapter 11, babasahin po natin yung verse 6. Hebreo chapter 11, verse 6. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay kung nakita na po. Okay, so nakita na po? Okay, babasahin po natin ito ng dahan-dahan at sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung walang pananampalataya ay hindi maaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na umahanap sa Kanya. So mula po sa mga verses o sa mga salita na nakalagay po dito, ay pag-aaralan po natin yung salita ng Diyos at alamin yung Kanyang kalooban. So gaya po ng inyong pagkakaalam, ito po ang aklat ng Hebreo ay ibinigay o isinulat ni Apostol Pablo para sa dalawang klaseng tao dun sa Israel. So una, yung mga Hudyo na hindi paligtas at yung mga Hudyo na ligtas na. Nais niya
na iparating sa mga Israelita na kung ano yung tamang kaligtasan ayon sa biyaya. Kaya mababasa po ninyo dito po sa aklat ng Hebreo, di ba? Na sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo ay natubos ang lahat ng mga kasalanan ng pangwalang hanggan. Yun yung ini-emphasize ni Apostol Pablo para sa kaligtasan ng mga tao. Alam natin na yung mga Israelita, yes, nakafocus sila sa kautusan. Kahit hanggang ngayon, sa panahon po natin ngayon, nakafocus sila sa pagsunod sa kautusan sa Old Testament. Kaya sinisikap nila na gawin yung kautusan, sinisikap nila na maging masigasig sa harapan ng Diyos ayon sa kautusan. Pero isang bagay yung napapalampas nila. Ito po yung biyaya. Sa pamamagitan po ng biyaya, mayroong kaligtasan, sabi sa Efeso chapter 2 verse 8. Kaya kung walang tamang pananampalataya, itong walang tamang pagkakilala sa Diyos, hindi magkakaroon ng tunay na kaligtasan yung isang tao. Kaya ito po yung i-emphasize ni Apostol Pablo para sa mga Israelita noong unang panahon. At dito po sa mga talata na ito, binanggit yung ilang mga phrases or ilang mga verses. At babasahin ko po yung ilan sa inyo doon. Sabi dito, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. So alam natin na yung pananampalataya ay napakahalaga. Yung pananampalataya, alam natin na nagaling ito sa paikinig. Hindi sa paikinig ng tao, kundi sa paikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Yun po yung tamang pananampalataya na makapagbibigay sa isang tao ng kaligtasan, ng katiyakan sa langit. Kaya kung walang pananampalataya, yung mga tao, nananatili sila sa katulan ng Diyos. Nananatili sila sa kaparusahan, sa impyerno. Kaya hindi nila kinalulugdan yung Diyos. Excuse me po. At yung mga tao sa panahon po natin ngayon, hindi lang nila sinasabi na walang Diyos. Sabi sa Awit 14 verse 1, sinasabi ng mga hangal, walang Diyos. Hindi lang po nila sinasabi sa kanilang bibig na walang Diyos. Pati na rin sa kanilang mga puso, sinasabi nila walang Diyos. Ito na po yung panahon po natin ngayon. Nawawalan na ng sense yung mga tao sa Diyos. Mas ang pinipili nilang gawing Diyos ay yung kanilang sarili. Mas nakatuon sila sa kakayahan nila, mas nakatuon sila sa mga bagay na nagagawa nila para sa buhay nila. Dinidisregard nila yung Diyos. Kaya nga sabi dito, hindi natin pwedeng kalugdan o hindi natin pwedeng luwalatiin yung Diyos kung ikaw mismo o isang tao mismo ay hindi sasampalatayang may Diyos. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan ng pagkakilala sa Diyos, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ipinakilala niya yung kanyang sarili para sa atin. Kung hindi ipapakilala ng Diyos yung kanyang sarili sa atin, hindi natin siya makikilala. Naintindihan po. Kaya nga nagbigay siya ng Biblia para sa atin. Nagbigay siya ng mga ngaral. Nagbigay siya ng mga tao na tutulong sa atin o tutulong sa ibang tao para masigit nilang makilala yung Diyos. Naintindihan po. Sa Bible Seminar, napag-aaralan natin yung ilang bahagi ng Diyos. Yung Diyos, hindi lang siya creator, hindi lang siya tagapaglikha, hindi lang din siya tagapamahala, hindi lang din siya nagtatakda ng panahon, hindi lang din siya hukom na matuwid, at hindi rin siya Diyos na tagapagligtas lang. Napakaraming bagay yung patungkol sa Diyos. At kahit nga yung isip natin, hindi kayang unawain lahat ng katangian ng Diyos. Tama po ba? Kasi yung ating isip ay sobrang limitado. Yung Diyos ay sobrang dakila. Yung ating isip, sobrang maliit lang. Tama po ba? Kaya kung hindi papakilala ng Diyos yung kanyang sarili sa atin, hindi natin makikita kung sino talaga yung Diyos dito po sa Biblia. Naintindihan po. Pero mabuti na lang, at yung Diyos may habag. Yung Diyos ay may awa para sa atin. Para tayo magkaroon ng tunay na kaligtasan, inintroduce niya sa atin yung kanyang sarili. Pinakilala niya yung kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Kaya nga, kung ikaw yung isang tao na walang pananampalataya sa harapan ng Diyos, kagaya ng mga tao sa paligid po natin, hindi natin pwedeng kalugdan yung Diyos. Pero dun sa mga tao na nagkaroon ng tamang pananampalataya, dun po nalulugod po yung Diyos. Naintindihan po. Ngayon, ano bang kalakip ng pananampalataya? Sabi sa Biblia, yung bunga ng pananampalataya ay kaligtasan ng ating kaluluwa. Tama po ba? So sa pamamagitan ng pananampalataya, nakapagbigay tayo ng lugod sa Diyos dahil nga naniwala tayo dun sa kanyang ginawa. Pero kung babalik ta rin natin, kahit na ginawa niya na yung kaligtasan dun sa krus, pero yung mga tao, ayaw maniwalaan, ayaw manampalataya, or ayaw man lang pakinggan para sa Diyos, ano pong pakiramdam niya? Ano po? Tinapos niya na yung kaligtasan, tinapos niya na yung gawa sa krus, pero yung mga tao hindi pa rin naniniwala. Ano po yung sa harapan ng Diyos ito? Ano pong ibig sabihin?
ito po yung magdadala sa kanila sa impyerno. Yung kasalanan ng hindi pananampalataya. Sabi sa John chapter 16, verse 9, tama po ba? Kung hindi mananampalataya yung tao, ito po yung nananatiling kasalanan sa kanya na magdadala sa kanya sa impyerno. Naintindihan po. Kung walang pananampalataya, hindi natin pwedeng kalugdan yung Diyos. Kaya sa pamamagitan din ng pananampalataya, kung tayo ay nagkaroon ng tamang pananampalataya, ito ay isang bagay na makapagbibigay lugod sa Diyos. Hindi lang po yun. Hindi natatapos na, okay, nagkaroon na ako ng pananampalataya sa Diyos. Sapat na. Nabigyan ko ng lugod yung Diyos. Hindi pa po. Isang bagay pa po yung makapagbibigay lugod sa Diyos. Ito po yung pananampalataya na lumalago. Tama po ba? Bigyan ko po ng halimbawa. Di ba, kapag yung mga nanay or yung mga magulang na nakapag-deliver ng kanilang baby, kapag nakita nila yung newborn baby, anong pakiramdam? Napakasaya po nun. Tama po ba? Para sa isang tao na nakapagluwal o sabihin na natin nakapag-deliver ng isang pang tao, ay napaka maluwalhati at napaka laking kagalakan nito para sa kanila. Tama po ba? Mga nanay, masaya po ba kayo nung ipinanganak yung newborn ninyo? Sobrang saya. Tama po ba? Pero, natapos na ba yung kagalakan? Na na-deliver nyo na yung anak po ninyo? Doon ba natatapos yung kagalakan ninyo? Hindi po. Ano po yung kasunod na kagalakan na matatanggap ng mga nanay o mga magulang pagkatapos na may panganak nila yung kanilang mga anak? Kapag yung anak nila lumalaki ng maayos. Tama po ba? Ito po yung makapagbibigay lugod sa kanila. Same din po sa Diyos. Nung tayo ay nagkaroon ng tamang pananampalataya, nalugod po yung Diyos. At kung yung ating pananampalataya din ay lumalago, yung Diyos din ay nalulugod. Naiintindihan po. Kaya nga, sabi dito, kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan yung Diyos. Kung wala rin paglago sa pananampalataya, hindi rin malulugod po yung Diyos. Tama po ba? Nais niya na tayo'y lumago sa pananampalataya, hindi lang matapos dun sa kaligtasan ng ating kaluluwa, kundi yung paglago ng ating spiritual na pagkatao o yung ating Christian life. Ito rin po ay nakakalugod sa Diyos. Naintindihan po. Pero yun nga, yung mga tao sa panahon natin ngayon, tinatanggihan nila yung napakahalagang bagay patungkol sa pananampalataya. Kahit na yung Diyos, ipinapahayag na ito sa kanila, pero yung puso nila, patuloy na nagmamatigas. Ngayon, ito po isang bagay na nakapagbibigay kalungkutan naman sa Diyos. Naintindihan po? Tingnan po natin ito. Romans chapter 1. Basahin po natin, Romans chapter 1, verse 19 hanggang 21. Romans chapter 1, verse 19 hanggang 21. Kung nakita na po, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Okay, basahin na po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito ay pinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagamat hindi nakikita, ay nauunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Sabi dito, hindi lang yung mga tao, kahit na daw kilala nila yung Diyos, kahit alam nila na yung pangalan ng Diyos, alam nila yung pangalan ni Jesucristo, pero ano yung isa pang napakalaking kasalanan na ginawa ng mga tao sa panahon natin ngayon? Hindi nila niluwalhati yung Diyos bilang Diyos. Naintindihan po. Ano pong ibig sabihin nito? Halimbawa, yung isang tao na naging successful or sabihin na natin na-achieve ng maraming bagay dito sa mundong ito. Kasi isipin niya na lahat ng yun ay nanggaling sa pamamagitan ng pagsisikap niya. Ito po isang paraan para tanggihan yung tulong ng Diyos o kaya baliwalain yung tulong ng Diyos. Yung mga bagay na meron po tayo ngayon, nakuha ba natin ito dahil sa sarili nating sikasig? Dahil ba sobrang sipag natin o dahil marami tayong pinag-aralan o kaya marami tayong information o marami tayong karunungan, kaya ba tayo ganito sa panahon natin ngayon? Hindi po. Lahat ng ito ay galing sa Diyos.
Tama po ba? Sabi sa Philippians chapter 2 verse 13 na maging sa pagnanais sa paggawa, lahat ay galing sa Diyos. Naintindihan po? Yes, yung mismo ating Christian life, yung ating kaligtasan ay galing sa Diyos. Yung ating Christian life ay dahil din sa kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po? Tayo po ay tumatanggap ng kapangyarihan mula sa Diyos. Hindi po ito nanggagaling sa sarili nating lakas. Yes, physically, binibigyan niya tayo. Spiritually, binibigyan din niya tayo. Isa sa pamamagitan ng konsepto po na ito, yung mga tao, hindi nila niluwalhati yung Diyos. Bakit? Kasi nga iniisip nila na lahat ng bagay na meron sila ay galing sa kanila. Ito po isang kasalanan sa harapan ng Diyos. Hindi nila kinikilala kung sino talaga yung Diyos. Kaya ano po nangyari sa kanila? Yung kanilang puso ay nagdilim. Anong sabi po dito sa bandang ibaba? Ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Ibig sabihin, walang liwanag. Ibig sabihin, hindi nila kinilala kung sino yung nakapagbibigay sa kanila ng liwanag, nakapagbibigay sa kanila ng kalakasan. Hindi nila kinilala. Ito po yung panahon po natin ngayon. Yes, yung mga tao hindi lang po masama kasi gumagawa sila ng kasalanan. Sila patuloy na nagpapakasama kasi nga, tinatanggihan nila. Hindi nila niluluwalhati. Ayaw nilang paniwalaan yung Diyos. Ginagawa nilang Diyos yung kanilang sarili. Naintindihan po. Ito po hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Naintindihan po. Pero para naman dun sa mga tao na nagkaroon ng malaki at dakilang pananampalataya sa Diyos, yung Diyos, sobrang nalugod para sa kanila. Bigyan ko po ng ilang halimbawa. Tingnan po natin, Mateo chapter 8. Nandito po yung kwento ng isang Romanong senturyon. At ipinakita niya yung kanyang pananampalataya kay Jesucristo. Mateo chapter 8, verse 5 hanggang 13. Babasahin po natin ito. Mateo chapter 8, verse 5 hanggang 13. Kung nakita na po, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagpasok niya sa Capernaum ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na naikiusap sa kanya at nagsasabi, Panginoon, ang aking alipin ay nakaratay sa bahay, lumpo at lubha siyang nahihirapan. Sinabi niya sa kanya, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa iyo na puntahan mo ang aking bahay. Ngunit sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alipin. Sapagkat ako ay isang taong nasa ilalim ng otoridad na may mga kawal na nasa ilalim ko. Humayo ka at siya ay humahayo. At sa iba naman, halika at siya ay lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa nga niya. Nang marinig ito ni Jesus ay namangha siya at sinabi sa mga sumusunod sa kanya, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel man ay hindi ako nakatagpo ng ganitong kalaking pananampalataya. Sinasabi ko sa inyo, marami ang manggagaling sa silangan at sa kanluran at mauupong kasalan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga anak ng kaharian na itatapon sa kadilimang nasa labas. Doon nga ang pagtatangis at pagangalit ng mga ngipin. Sinabi ni Jesus sa senturyon, humayo ka na, mangyari para sa iyo ang ayon sa iyong pananampalataya at gumaling nga ang alipin ng oras ding iyon. So nandito po yung kwento na pinagaling ni Jesucristo yung alipin ng senturyon. So yung senturyon, isa po siyang Romano. So alam natin na yung mga taga-Roma o yung mga Roman soldiers or yung Roman itself, karamihan sa kanila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi sila naniniwala sa nag-iisang Diyos na tunay. Kaya sa halip na maunawaan o makilala yung nag-iisang Diyos na tunay, bumaling yung kanilang puso sa ibang Diyos. Pero ito pong senturyon na ito ay nagpakita ng malaking pananampalataya kay Jesus. Paano po? Paano po siya nagkaroon ng malaking pananampalataya? Paano po siya nagkaroon ng pananampalataya? Paano po? Kaya po nang sabi ko po kanina, yung pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig. Tama po ba? Itong senturyon na ito, siyempre, si Jesus, on time po na yun, sikat. Bakit siya sikat? Kasi marami siyang pinapagaling. Tama po ba? Maraming himala yung ginagawa niya.
Kaya narinig ng mga senturyon, narinig ng senturyon na ito, na mayroong isang tao na nagpapagala-gala dun sa lugar nila, na nagpapagaling gumagawa ng himala. Sa pamamagitan po ng informasyon na ito na napakinggan niya o narinig niya sa mga tao sa paligid niya, masigit niya nakilala yung Diyos. At nung na-meet niya na si Jesus Christ, humingi siya ng tulong. Anong pong tulong hiningi niya? Jesus, yung aking alipin ay nahihirapan, nakaratay sa bahay. Lubha siyang nahihirapan. Pagalingin mo siya, tulungan mo siya. Kaya ano sabi ni Jesus? Pupuntahan ko siya at pagagalingin. Yes, dahil nga si Jesus ay mahabagin, dahil nga si Jesus ay merong malaking awa para sa mga tao na nahihirapan, gusto niya tulungan. Pero, pumunta ba si Jesus? Kaya nung pumunta si Jesus, gumaling ba yung alipin? Nakapunta ba siya o hindi? Hindi siya nakapunta. Bakit? Anong sabi nung senturyon? Jesus, hindi mo na kailangan pumunta. Naniniwala ako na kung sasabihin mo na gagaling siya, gagaling siya. Kaya anong sabi ni Jesus? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel man ay hindi ako nakatagpo ng ganitong kalaking pananampalataya. Para sa kanya, doon sa senturyon, salita lang ni Jesus, kahit hindi mo mismong physical na dumating si Jesus doon, kahit hindi mo niya mismong mahawakan yung alipin na nahihirapan. Sa pamamagitan lang ng kanyang salita, gagaling na siya. Ito po yung paniniwala o ito yung pananampalataya nung senturyon. Ngayon, para kay Jesus, ito ba ay dakila o maliit na pananampalataya? Sabi dito, ganito kalaking pananampalataya. Yes, nakita ni Jesus na kahit itong mga tao na ito na hindi sumasamba sa tunay na Diyos, pero dahil nga narinig nila kung ano yung himala, ano yung mga ginagawa ng Diyos, nagkaroon sila ng tamang pananampalataya. Kaya nga, kahit na hindi pumunta si Jesus noong time na yon doon sa alipin, sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng pananampalataya ng senturyon, gumaling yung kanyang alipin. Sabi dito, sa verse 13, sinabi ni Jesus sa senturyon, umayo ka na, mangyayari para sa iyo ang ayon sa iyong pananampalataya. Sobrang laki ng pananampalataya niya na kahit nasalita lang ni Jesus, ay gagaling na yung kanyang alipin. Dito po nalulugod sa Diyos. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan po ng kwento po na ito, mauunawaan natin na ang inahanap ni Jesus ay yung mayroong pananampalataya sa Kanya. Hindi lang yun, kundi yung mayroong ding malaking pananampalataya sa Kanya. Naintindihan po. Sa pamamagitan po ng pananampalataya, makapagbibigay tayo ng lugod sa Diyos. Naintindihan po. Isa pa po, Marcos chapter 5. Isa pa pong kwento ng pagpapakita ng isang malaking pananampalataya. Marcos chapter 5, verse 25 hanggang 34. Basahin po natin. Marcos chapter 5, verse 25 hanggang 34, 3-1. May isang babae na 12 taon nang dinudugo at lubang naghirap na sa mga maraming manggagamot. Nagugol na niya ang lahat ng nasa kanya at hindi siya gumaling ni kaunti man, kundi lalo pang lumubha. Narinig niya ang tungkol kay Jesus. Lumapit siya sa karamihan sa likuran at tinipo ang kanyang damit. Agad napigil ang kanyang pagdurugo at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa malubhan niyang sakit. Tid niya na may lumabas na kapangyarihan mula sa kanya, bumaling si Jesus sa karamihan at nagsabi, "Sino ang humipo sa aking damit?" Sinabi niya kanya ng kanyang mga alagad, "Nakikita mong sinisiksik ka na ng karamihan at sinasabi mo pang sino ang humipo sa akin?" Tumingin siya sa buong paligid upang makita kung sino ang gumawa niyon. Ngunit ang babae, palibhas ay nalalaman ang nangyari sa kanya, ay lumapit na natatakot at nanginginig. Nagpatira pa sa harap niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Umalis ka ng payapa at gumaling ka sa sakit mo." So ito rin po isa sa mga kwento na nagpapakita ng mayroong malaking pananampalataya kay Jesus Christ.
Ngayon, dun sa kaninang kwento, sa pamamagitan ng salita, gagaling na yung alipin, o yung alipin ng senturyon. Dito po sa kwento po na ito, nagpakita ng malaking pananampalataya yung babaeng dinurugo ng 12 years. Ano po yung sabi niya? Ano po yung inisip niya? Mahipo ko lang sana yung kanyang damit, yung laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. Dahil sa pananampalataya niya, narinig niya yung tungkol yung kay Jesus, na siya yung nakapagbabagaling ng mga may sakit, nakakatulong sa mga nangangailangan. Hinanap niya si Jesus. At nung natagpuan niya si Jesus, yun ay yung pinakamagandang chance para sa kanya. Konting background, sa mga Israelita, kapag yung mga babae ay, sabi na natin, dinudugo, or sabi na natin na, ano ba tawag doon? Ayun, naghahanap ako ng ibang mas magandang term. Pero, ayun, monthly, yung mating dalaw, ayan. Para sa mga Israelita, yung mga babae po na may ganun, para sa kanila sila po ay marurumi. Okay? So, don't get me wrong na sisters, na marurumi yung mga babae kapag meron sila nun. Pero para sa mga Israelita, ganun po sila ka-strict para sa mga bagay po na ito. At talagang extreme po sila. Kapag yung isang babae dinurugo, talagang kinaka-out nila. Ibig sabihin, para sa kanila, yun po ay sinumpa. Isa po isang sumpa. Kaya, hindi ka pwedeng makisama sa amin. Doon ka lang sa isang lugar. Kapag tumigil na yan, pwede ka makabalik. Pero hanggat nandyan yan, hindi ka pwedeng makihalubilo sa iba. Ganun po sa kanila. Kaya itong babae na ito, matagal na siyang merong sakit. 12 years, imagine po ninyo. Ginugulo niya yung kanyang pera, ginugulo niya yung kanyang kalakasan para makahanap ng gamot. Actually, hindi naman dugo lang yung nawawala sa kanya. Ang nawawala sa kanya ay higit sa lahat ay yung kanyang buhay. Tama po ba? Pero nung nabalitaan niya yung tungkol kay Jesus, nagkaroon siya ng pag-asa na sana siya na yung sagot sa hinahanap ko. Sana siya na yung kagalingan sa karamdaman ko na tinitiis ng napakatagal na panahon. At nung nagkaroon siya ng pagkakataon, nahipo niya yung laylayan ng damit ni Jesus Christ. Ano nangyari sa kanya? Gumaling o hindi? Ito po, yung pananampalataya niya po, maliit o malaki? Napakalaki. Actually, maraming tao yung sumisiksik kay Jesus Christ noong time po na yon. Tama po ba? Pero hindi naman niya pinansin kung siya'y nababangga, kung siya'y, sabi natin, natatapakan, o kaya talagang mahirap yung sitwasyon niya. Pero sino po yung napansin niya? Saka lahat ng mga tao na nandun, sabi niya, sino yung humipo sa damit ko? Sabi ng mga alagad, ang dami-daming tao. Alam mo nang nagsisiksikan tayo dito, tapos tatanungin mo pa, sino yung humawak sa damit mo? Bakit ito po yung pinansin ni Jesus? Bakit? Alam niya yung puso ng babae. Alam niya yung kalagayan ng babae. Tama po ba? At nung babae ay nakahanap ng napakagandang chance, ginrab niya yung laylayan, nahawakan niya yung laylayan ng damit ni Jesus Christ, gumaling siya. Ito po ipapakita ang napakalaking pananampalataya kay Yesu Kristo. Naintindihan po. Yes, yung kanina, sa pamamagitan na ng salita, ito po sa pamamagitan na lang mahawakan lang. Kahit na dun sa damit ni Jesus, na suot-suot ni Jesus, naniniwala siya na ito'y makapagpapagaling. Naintindihan po. Huwag po ninyong isipin na yung damit yung may kapangyarihan, ha? Hindi po. Siyempre si Jesus. Naintindihan po. Kaya sabi niya, kahit mahawakan ko lang yung kanyang laylayan, yung kanyang damit, gagaling na ako. Dahil sa laki ng pananampalataya na ito, ano pong sabi ni Jesus dun sa mga tao? Sabi niya po dito na Marcos. Anak, verse 34, at sinabi ni Jesus sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Umalis kang payapa at gumaling ka sa sakit mo. So dahil sa pananampalataya, sa malaking pananampalataya ng babae na ito, talagang desperado na siya na hanapin yung kagalingan para sa kanyang karamdaman sa loob ng 12 years. Naintindihan po. Ngayon, nung gumaling na siya, hindi lang kagalingan yung ibinigay ng Diyos para sa kanya. Ano pa po yung isa pang binigay sa kanya ng Diyos?
Ano po? Kapayapaan. Peace. Tama po ba? Imagine po ninyo yung sakit sa loob ng 12 years na dinudugo. Mahirap po o madali? Kahit ako, hindi ko pa na-experience yun, pero nararamdaman ko yung frustration niya. Dahil sobrang hirap nung nararanasan niya. Sobrang pag-aalala, sobrang bagabag yung nararamdaman niya sa kanyang puso. Tama po ba? Pero nung gumaling siya, hindi lang nawala yung sakit niya. Hindi lang nawala yung karamdaman niya. Yung bagabag sa puso niya, yung alalahanin na tiniis niya sa loob ng 12 years, napalitan ng kapayapaan. Naintindihan po? Yung Diyos, kapag nakikita niya yung mga tao na mayroong tamang pananampalataya, nalulugod siya. Yung mga tao na lumalago rin sa kanilang pananampalataya, nalulugod din si Jesus. Naintindihan po? At higit sa lahat, yung mga tao na nagkaroon ng kapayapaan sa kanilang puso, si Jesus, sobra rin nalulugod. Tama po ba? Kaya sa pamamagitan po nito, makikita natin na yung pananampalataya na lumalago ay napakahalaga. Naintindihan po. Yung pananampalataya na dakila ay napakahalaga. Isa pa pong example. Balik po tayo sa Mateo chapter 15. Dako naman po tayo sa Mateo chapter 15. Mateo chapter 15, verse 21 hanggang 28. Kung nakita na po, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Mateo chapter 15, verse 21 hanggang 28. 3, 2, 1. Umalis doon si Jesus at pumunta sa nasasakupan ng Tiro at Sidon. May isang babaeng Kananeya na mula sa lupaing iyon ang lumabas at nagsimulang sumigaw, "Mahabag sa akin, O Panginoon, anak ni David. Ang anak kong babae ay pinahihirapan ng isang demonyo." Ngunit hindi siya sumagot sa kanya kahit isang salita. Lumapit ang kanya mga alagad at nakausap sa kanya na nagsasabi, "Paalisin mo siya, sapagkat nagsisisigaw siya at sumusunod sa hulihan natin." Ngunit sumagot siya at sinabi, "Ako'y sinugo, mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel." Ngunit lumapit siya at lumuhod sa kanya na nagsasabi, "Panginoon, tulungan mo ako." Siya'y sumagot at sinabi, "Hindi mabuti na kunin ng tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso." Ngunit sinabi niya, "Oo, Panginoon, subalit maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumo na nalalaglag mula sa hapag ng kanilang Panginoon." Nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari sa iyo ang sinasabi mo at gumaling ang anak sa oras ding iyon." So dito po sa kwento po na ito, meron po isang babae na merong anak na pinahihirapan o inaalihan ng demonyo or demon possessed yung bata. At talagang nahihirapan na yung bata, talagang yung nanay niya ay lubos rin na nahihirapan. At noong time po na yun, alam natin na si Jesus ay nangangaral ng salita ng Diyos, kaya pupunta siya sa iba't ibang mga lugar. At dito po, na-meet niya yung isang babaeng Kananeya. Yung babaeng Kananeya ay, siyempre, alam natin na sila ay mga, hentil. At yung mga bagay na practice nila ay talagang karumal-dumal para sa Panginoon. At dito, sabi dito na verse 24, ngunit sumagot siya at sinabi, "Ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa sa sambahayan ni Israel." Sabi niya, ako'y naparito para puntahan yung sambahayan ng Israel para tulungan sila. At dito po sa tagpo po na ito, si Jesus Christ ay dahil nga sobrang sikat na niya, kaya nagiging maingat yung mga alagad niya para hindi sila mahuli ng mga otoridad. Kasi nga, yung mga Fariseo ay talagang galit na galit kay Jesus Christ. Kasi nga, dahil kay Jesus Christ, yung mga tao nagkakaroon ng tamang pananampalataya na ayon sa biyaya. Pero yung mga Fariseo, mga eskriba,
yung mga tagasunod nila na sumusunod sa kautusan, nako-convert, nagkakaroon ng pagpapalit ng kanilang puso na maniwala sa pananampalataya na makapagbibigay ng kaligtasan sa kanila. Kaya sabi ng mga alagad na paalisin mo siya, nagsisisigaw siya, pwede siyang magtawag or mag-caught ng atensyon ng mga eskriba at mga Pariseo, mga otoridad, baka ipahuli ka. Kaya sana, pigilan mo siya, paalisin mo na siya. Kaya kinausap ni Jesus yung babae. Hindi ako naparito para, ako ay naparito maliban sa mga nawawalang tupa ng sambayan ng Israel. So, itong yung sinabi ni Jesus Christ para dun sa babae. Pero, yung babae, nagkaroon ng puso na pagnanais o persistency. Anong sabi niya? Panginoon, tulungan mo ako. Ito po yung naramdaman ng babae at ito yung naging response niya. Kahit na sinabi ni Jesus, pasensya na, hindi ako naparito para sa mga Kananeya or sa ibang mga hintil. Naparito ako para sa sambahayan ni Israel para tulungan sila, para maligtas sila. Pero sabi ng babae, Panginoon, tulungan mo ako. Nakita ni Jesus yung kanyang puso na nagnanais ng kagalingan or ma-resolba yung kanyang problema dun sa kanyang anak na inaalihan ng demonyo. Kaya nga, hindi pa rin tumigil yung babae. Kahit na narinig niya na, hindi ako naparito para sa ako'y naparito para sa mga nawawalang tupa sa sambahayan ni Israel. Sabi niya, hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso. Yung pagkain, tumutukoy po sa kaligtasan. Sabi niya na yung kaligtasan ay ibinibigay ito para sa mga anak o yung biyaya ibinibigay para sa mga anak. Hindi ito binibigay sa aso. Kasi nga, hindi naman ito maliit na bagay lang. Yung pagkain ay napakahalaga. Pero yung mga Israelita, ito yung kailangan nila para sa kaligtasan nila. Yung mga aso, ito po yung tumutukoy sa mga hintil. Sabi niya, para sa mga Israelita, sila yung pinuntahan ko dito para iligtas sila. Sabi ng babae, ngunit sinabi niya, oo Panginoon, subalit, maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumo na nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga Panginoon. Sabi niya, oo alam ko Panginoon na ikaw ay naparito para sa sambahayan ng Israel. Pero sana, tulungan mo ako. Sana yung biyaya na inihanda mo para sa kanila, sana makarating din sa akin. Ganito po yung pagnanais ng babae. Ganito po siya kadesperado. Na kahit natawagin siyang aso, walang problema. Para lang gumaling yung kanyang anak. Dito po nakita ni Jesus yung napakalaki niyang pananampalataya. Imagine po ninyo na si Jesus, sabi niya, yung biyaya na ibinibigay ko ay ibinibigay ko sa bansang Israel or sa sambahayan ni Israel. Hindi ko ito basta binibigay sa mga hintil. Yung babae, sabi niya, oo Panginoon, alam ko. Pero kahit ako na hindi karapat-dapat sa biyaya mo, kahit ako na hindi karapat-dapat sa habag mo, na ako sa harapan mo isang aso lang, pero sana tulungan mo ako. Ito po yung pagpapakita ng napakaling pananampalataya ng babae at umaasa siya na gagaling yung kanyang anak sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya nga, anong naging sagot ni Jesus Christ dun sa babae? Basahin natin ulit yung verse 28, 3-1. Na magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, o babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari sa iyo ang sinasabi mo at gumaling ang kanyang anak sa oras ding iyon. Ito po yung pagpapakita na napakalaking pananampalataya sa harapan po ni Jesus. Kahit na itinuring na siya na aso or sabihin na nating mababang nilalang lang. Pero dahil sa pagnanais niya na yung desperate heart niya, gusto niyang mapagaling yung kanyang anak. Nakita ng Diyos yung kanyang pananampalataya. Ni Jesus yung kanyang pananampalataya. Pinagaling niya yung kanyang anak. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan po ng pananampalataya, nalulugod po yung Diyos. At sa pamamagitan din ng malago, mataas at matibay na pananampalataya, lalo pang nalulugod po yung Diyos. Naintindihan po. Hindi lang po yung mga tao po na ito. Kahit sa Old Testament, napakita din po yung mga tao na ginamit ni Jesus o na ginamit ng Diyos noong unang panahon
na nagpakita ng napakalaking pananampalataya. Isa pong halimbawa dito, si Abraham. Tama po ba? Paano niya ipinakita yung kanyang malaking pananampalataya sa Diyos? Paano po? Nung hinihingi na ng Diyos yung kanyang kaisa-isang anak na si Isaac, anong ginawa ni Abraham? Tumanggi ba siya? Teka Diyos, kakabigay mo lang sa akin ito. Ang tagal-tagal kong hinintay ito. Umabot pa ako ng 100 years old para lang matanggap si Isaac. Tapos, ngayon, hihingin mo, papatayin mo, ipapapatay mo pa sa akin? Ganun ba yung naging response ni Abraham nung hiningi ng Diyos si Isaac? Sumagot po ba siya ng ganon? Nagreklamo po ba siya? Hindi po. Sumunod siya ng lubos. Ginawa niya kung ano yung inutos ng Diyos. At nung nakita ng Diyos yung napakalaki niyang pananampalataya, sabi niya, Abraham, Abraham, huwag mo nang gawin yan. Nakita ko na, na-confirm ko na ikaw ay mayroong malaking pananampalataya sa akin, kaya huwag mo nang patayin si Isaac. Nandito, naganda ako ng isang tupa na ihahandog mo. Nakita ng Diyos yung napakalaking pananampalataya ni Abraham. Tama po ba? At dahil doon, si Abraham tinawag ng ama ng pananampalataya, Father of Faith. Imagine po ninyo yung title po na yun. Ama ng mananampalataya, ama ng pananampalataya. Bakit? Kasi siya yung nagpakita ng napakalaking pananampalataya sa Diyos. Na kahit na yung pinakamahalagang bagay o pinakamahalagang tao para sa kanya, ready siyang ibigay. Naintindihan po? Hindi siya nag-alinlangan. Hindi siya nagdalawang isip. Talagang papatayin talaga niya si Isaac. Pero sa pamamagitan po nito, nakita ng Diyos o na-confirm ng Diyos na si Abraham ay mayroong napakalaking pananampalataya at talagang nalugod yung Diyos sa kanya. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan po ng pananampalataya, nalulugod po yung Diyos. At sa pamamagitan ng malaking pananampalataya, masigit po nalulugod yung Diyos. Naintindihan po. Kaya kung walang pananampalataya, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Naintindihan po. Balikan po natin doon sa ating main verse. Hebreo, chapter 11. Verse 6. Kung makikita po ninyo, dito po kung babasahin po ninyo, yung aklat ng Hebreo chapter 11, makikita po ninyo iba't ibang mga tao na na-experience yung kadakilaan ng Diyos, kaya nagkaroon sila ng masigit pa na lumago na pananampalataya. So sabi nga dito sa verse 6, babasahin ko po ulit sa inyo, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mga sumasampalataya sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na umahanap sa Kanya. Kaya nga, yung mga tao na mayroong pananampalataya ay dapat talagang sumampalatayang may Diyos. Hindi lang basta may Diyos or naniniwala na nag-i-exist yung Diyos, kundi naniniwala din sa Kanyang pangako. Naintindihan po. Ito rin yung mga tao na makapagbibigay lugod sa Diyos. Na talagang may Diyos, na talagang tunay yung Kanyang pangako. Naintindihan po. At ano po yung kasunod? Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na umahanap sa Kanya. Ito po yung highlight nito pong aklat po na ito. Yung verse po na ito. Na kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugdan yung Diyos. At kung may pananampalataya, dapat ding maniwala na siya o yung Diyos, yung tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na umahanap sa Kanya. Naintindihan po. Yung Diyos, yes. Nalulugod siya na merong malagong pananampalataya. At nalulugod din siya dun sa mga tao na merong sigasig o masigasig na humahanap sa Kanya. Naintindihan po. Kaya ito rin po yung kailangan nating suriin sa ating Christian life. Yes, natagpuan na natin yung Diyos. Nakilala na natin yung Diyos. At tayo kinikilala ng Diyos. Sabi sa Galatia chapter 4, verse 19. So, sa pamamagitan po nun, malalaman natin na, yes, hindi tumitigil doon yung pananampalataya. Kundi, masigit dapat natin na palaguin yung ating pananampalataya. Paano? Hanapin ng masigasig yung Diyos na tagapagbigay gantimpala. Naintindihan po. Wag lang tayo mag-focus na yung Diyos ay tagapagbigay gantimpala. Yes, ang ganda nga naman pakinggan na yung Diyos ay tagapagbigay gantimpala. Pero specifically, sino yung binibigyan niya ng gantimpala?
Sino po? Sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Yes. Nais po ng Diyos na bigyan tayo ng gantimpala, bigyan tayo ng biyaya. Pero sa ating part, ano po yung hinihingi niya? Yung sigasig para sa paghahanap sa Kanya. Naintindihan po. Kailangan natin i-check. Baka tayo, bilang mga naligtas, nandito pa lang sa puso na yung Diyos ay tagapagbigay gantimpala, kaya hingi ako sa Kanya, kaya kung ano man yung hihingi niya, ibibigay niya sa akin. Yes, kaya naman gawin ng Diyos yun. Pero, specifically, binibigay niya ito dun sa mga tao na masigasig na humahanap sa Kanya. Naintindihan po. Kaya check po ninyo yung puso po ninyo. Yes, gusto po ninyo ng biyaya? Gusto po ninyo gantimpala mula sa Diyos? Gusto o wag na? Gusto natin. Tama po ba? Pero, ano po dapat na maging puso natin? Masigasig nating hanapin siya. Naintindihan po. Masigasig natin hingin yung tulog niya. Masigasig tayong alamin kung ano yung kalooban niya at masigasig tayong sundin yung kalooban niya. Naintindihan po. At dun sa mga tao na makakagawa nito, siya yung magbibigay ng gantimpala sa Kanya. Naintindihan po. Ngayon, paano ba natin hahanapin yung Diyos ng masigasig ayon po sa Biblia? Number 1, unahin natin. Awit 63 verse 1. Paano ba dapat natin hinahanap yung Diyos ng may sigasig para makatanggap ng gantimpala? Number 1, dito po sa Awit 63 verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay kung nakita na po. Okay, wala nang tunog. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. O Diyos, Ikaw ay aking Diyos. Hahanapin kitang maaga. Nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa. Ang aking laman sa iyo'y nananabik. Gaya ng isang tuyong lupang uhaw na walang tubig. So, sabi dito ni Haring David, o yung awit ni Haring David, nung nasa ilang siya ng Juda, sabi niya, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos, hahanapin kitang maaga. Konting background, sinasabi po ng mga scholar or mga Bible scholar at ayon po sa mga nag-aaral ng Biblia, noong time na si Haring David ay nasa Juda, ito po yung time na siya ay hinahabol ni Haring Saul. Naaalala po ninyo ilang taon na si Haring Saul hinahabol si Haring David? Ilang taon po? 10 years. Imagine po ninyo yun. Ganun siya na-stress or ganun siya talagang nasabi na natin na nagkaroon ng kabalisaan dahil gusto siyang patayin ni Haring Saul. Sa loob ng 10 taon, takbo siya ng takbo, layo siya ng layo. Palayo siya ng palayo dun sa panganib. At hindi lang yun, patuloy siyang lumalayo physically dun sa kaba ng Panginoon, kaba ng tipan, o dun sa templo ng Panginoon. Yes, may mga ginawang dambana si Haring David. Pero dahil nga sa pagtakas niya, para hindi siya patayin, napalayo siya na napalayo dun sa mga dambana na yun, dun sa templo ng Diyos, mismo dun sa kaba ng tipan. Pero, ano po yung naging puso niya kahit na malayo siya, physically, sa kaba ng tipan? Yung puso niya ay nasa Panginoon pa rin, nasa Diyos pa rin. Sabi dito, O Diyos, Ikaw ay aking Diyos, hahanapin kitang maaga. Nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa. Ang aking laman sa iyo ay nananabik, gaya ng isang tuyo at lupang uhaw na walang tubig. Ganun niya pinapanabikan yung Diyos. Kahit na nai-stress siya, kahit na mahabang panahon siya tumatakas kay Haring Saul, yung puso niya ay nananatili sa Panginoon. Ito po'y pagpapakita ng masigasig niyang hinahanap yung Diyos. Masigasig niyang itinutuon yung kanyang puso sa Diyos. Ito po yung inaasahan niya. Sabi dito, hahanapin kitang maaga. Ano po yung priority niya sa umaga? Hanapin yung
Sino? Hanapin yung ano? Hanapin yung Diyos. Tama po ba? Ganun siya nananabik. Umaga pa lang, ang hinahanap niya ay yung Diyos. Ito po yung mga tao na mayroong sigasig, nahanapin po yung Diyos. Pagkagising sa umaga, hinahanap yung Diyos. Kayo po, brothers and sisters, tayo po, minsan, ano pong unang-unang hinahanap ninyo tuwing umaga? Ako, ang daming sumagot Kala ko naman, sasabihin nyo, yung Diyos, yun pala, cellphone. Bakit? Bakit po? Bakit po nagiging ganun? Nahanapin yung mga bagay kaysa hanapin yung Diyos. Bakit po? Yes, siguro maaaring mayroong mahalagang message na hinahanap o kaya mayroong message na inaantay, ganyan. Mayroong mga notification na siguro kailangan at mahalaga. Maaaring yes, hinahanap natin yung mga gadget natin. Pero, higit sa lahat, kaninong mensahe ba yung hinahanap mo? Kaninong salita ba yung gusto mong basahin? Yung puso mo ba? Ano yung pinapanabikan? Kailangan po natin suriin yung ating puso, brothers and sisters. Naintindihan po. Yes, yung mga bagay na yan, kailangan natin. Pero higit sa lahat, kailangan natin ng salita ng Diyos. Naintindihan po. Kaya, kagaya ni Haring David, sabi diyan, kahit na mayroon siyang kahirapan, kahit na napalayo siya physically dun sa dambana, dun sa kabanantipan, ang inahanap niya ng maaga ay yung Diyos. Early, I will seek you. Maaga pa lang niyang hinahanap yung Diyos. Ito po yung isang paraan para matanggap natin yung biyaya at gantimpala mula sa Diyos. Para mahanap natin o matanggap natin yung kailangan natin na kalakasan sa Christian life natin, palagi natin ilagay siya sa harapan or priority sa mga bagay na mula sa mga bagay na kailangan natin dito sa mundong ito. Naintindihan po. Sabi dito, masigasig siyang hanapin tuwing kailan? Maaga. Maaga niyang hinahanap yung Diyos. Sa bawat araw na binibigyan ng Diyos sa kanya, ito po yung inaasahan niya, maaga niyang hinahanap yung Diyos. Naintindihan po. Pero yun nga, minsan, dahil nga sa kahinaan ng ating pananampalataya, sa halip na unahin yung Diyos, hinahanap natin yung mga bagay na hindi naman nagbigay ng buhay sa atin. Tama po ba? Imagine nyo na lang po ito. Yung Diyos yung nagbigay sa'yo ng buhay, kaya ka nagising tuwing umaga o nagigising tuwing umaga. Tama po ba? Tapos hindi mo siya hahanapin. Yung mga gadget na kailangan natin o yung sabihin na natin trabaho na ginagawa ng bawat isa or school works, yun ba yung nagbigay ng buhay sa atin? Yes, yun ay hanap buhay. Tama? Pero yung buhay itself, kanino nang galing? Ngayon, hindi ba karapat-dapat na siya yung hanapin natin tuwing umaga? Palagi nating isipin na yes, yung Diyos yung lahat-lahat para sa atin. Kaya karapat-dapat nang siyang hanapin ng may sigasig. Sabi dito, maaga. Naintindihan po. Si Haring David, kahit na meron siyang tubig na naiinom, kahit na yung katawan niya ay nakakatanggap ng mga bagay na kailangan niya, pero may kulang sa kanyang kaluluwa. At yun yung hinahanap niya. Sino po yun? Yung Diyos. Sabi dito, nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa. Actually, busog siya. Pwede siyang mangaso, pwede siyang kumuha ng pagkain kung saan niya gustong pumunta. Pero yung kaluluwa niya, sino yung hinahanap? Yung Diyos. Tayo po, brothers and sisters, di ba minsan, ito po, ugali ko rin noon. Siyempre, alam ko na may mga pinagkakabalahan, pinagkakabisihan. Pero noon, nung ako po ay mga bagong naaligtas lang, palaging bungad sa akin ng umaga ay yung gawain para sa bahay. Kinigising ako ng nanay ko, "Anak, maglinis ka na. Anak, mag-prepare ka na. Anak, mag-asikaso ka na ng ganito, ganyan." So yun po yung nagiging bungad ng umaga ko. Yes, nagagawa ko naman. Pero sa loob-loob ko, mabigat. Bakit? Hindi ko nauuna yung Diyos. Tama po ba?
May mga nanay po, ano pong una niyong hinahanap bukod sa cellphone? Tuwing umaga, yung kaldero. Ay, kailangan ko na magsaing. Mag-almusal kami. Kailangan ko na magluto. Kailangan ko nang mag-prepare para sa pamilya ko. Yes, wala naman po problema doon. Pero ano ba yung dapat na maging puso natin para magkaroon ng sigasig na hanapin yung Diyos? Palaging siya yung ilalagay sa harapan. Naintindihan po. Tayo nga excited. Minsan, di ba? Excited tayo gumising na maaga kasi alam natin, yung araw na ito ay sabi natin may event o kaya merong gagawin o merong kang pagkakabisihan, ganyan, o merong kang kailangan gawin. Pero, na-excite na po ba kayo na mag-pray sa Diyos? Na-excite na po ba kayo na magbasa ng words of God tuwing umaga? Kailangan natin suriin yung ating puso. Yes, gusto natin tumanggap ng gantimpala. Pero ano ba yung nagiging puso natin? Masigasig ba natin hinahanap talaga yung Diyos? O kapag meron lang tayong extra time, o kaya extra na kalakasan, tsaka natin hahanapin yung Diyos? Huwag po natin pagbalik na rin. Naintindihan po. Palagi natin ilagay sa harapan yung Diyos. Palaging ilagay, hahanapin kita ng maaga. Nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa, ang aking laman sa iyo nananabik, gaya ng isang tuyong lupa at lupang uhaw na walang tubig. Napapansin niyo po siguro dito po sa ating church, marami po tayong mga halaman. Tama po ba? Hindi lang po yan display, hindi po yan artificial plant. Yan po yung totoong mga halaman or totoong mga tanim. Ngayon, ano pong kailangan niya? Alam natin kung anong kailangan niya. Tama po ba? Pero nakita nyo na ba sila? Natuyong-tuyo na yung lupa? Minsan po nakikita ko po yung mga halaman natin dito sa church. At talagang nakakaawa sila dahil tuyong-tuyo na sila. Imagine po ninyo, tao yung tuyong-tuyo dahil hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Kung yung mga halaman nga nagnanais ng tubig para sila ay mabuhay, paano naman tayo mga brothers and sisters? Ganun ba natin pinananabigan yung salita ng Diyos na makapagbibigay sa atin ng kalakasan spiritually? Palagi natin suriin yung ating puso. Huwag lang tayong manatili sa gusto lang natin tumanggap ng gantimpala, pero hindi naman natin siya hinahanap ng may sigasig. Naintindihan po. Kayo po, ngayon, yes, nandito po kayo ngayon. Pero yung puso po ninyo, naihanda nyo rin po ba? Excited ako kasi gusto ko pumunta sa church para makapakinig ng words of God. Or, kailangan pumunta sa church kasi sabi ni evangelist, sabi ng mga leaders, nag-message kagabi, nag-remind sa akin, kaya pupunta ako. Yes, nag-remind sa atin. Pero tanungin mo yung puso mo. Pupunta ba ako dito sa church para hingin yung tulong ng Diyos, para makatanggap ng gantimpala sa pamamagitan ng kanyang salita? Kaya noon po, lagi ko pong sinasabi na huwag lang maghanda ng physical na katawan, mga damit, kapag a-attend sa church. Ano po yung isa dapat na una nating inihanda? Yung puso natin. Naintindihan po. Gusto ko ba talaga na makapakinig ng words of God? Gusto ko ba talaga na makasama yung mga brothers and sisters, makapag-fellowship, makarinig ng kanilang testimony at mapag-pray sila? Or nagiging routine work na lang sa atin tuwing Sunday? Huwag po ninyong hayaan na maging ganun po yung puso po ninyo. Naintindihan po. Check nyo po palagi kung ako ba ay masigasig na naghahanap sa Diyos tuwing umaga. Naintindihan po. Yes, ginigising tayo ng Diyos kapag tuwing umaga para unahin siya, para hanapin siya, para basahin yung kanyang salita. Naintindihan po. Huwag lang po yung mga bagay na kailangan natin. Yes, alam ko po kailangan yun, mahalaga yun. Pero ano po yung dapat na lagi nating inilalagay sa harap? Sino po? Yung Diyos. Yes, alam naman natin eh. Pero kapag nandun na tayo sa sitwasyon, nag-iiba na. Tama ba?
Wag po ninyong sanayin yung sarili nyo sa ganun. Kapag nasanay po yung puso ninyo na ganun, unti-unti pong manghihina yung Christian life ninyo. Tapos magtataka kayo, prayer request po, hindi ko alam kung bakit ako nanghihina, hindi ko alam kung bakit nagkakaganito yung Christian life ko. Tanungin mo muna yung sarili mo, bakit ka ba nanghihina? Naintindihan po. Huwag natin palaging isisi kay Satanas, o sa sitwasyon, na kaya ako nanghihina kasi ang dami kasi mga tukso eh. Ang dami kasi mga pinapadala ng mga sanlibutan. Ang dami mga nakikita mga tukso sa paligid. Kaya nanghihina yung Christian life ko. Suriin mo natin yung sarili natin. Baka hindi ako sapat kumakain. Naintindihan po. Lagi ko pong sinasabi, okay lang mag-diet para sa katawan. Pero wag na wag magda-diet para sa espiritu. Wag niyo pong titipirin yung sarili po ninyo spiritually. Kaya nga, yung words of God ay binigay sa atin yung Biblia. Hanggat gusto mo, pwede mong basahin. Naintindihan po. Wag na wag titipirin yung sarili spiritually. Naintindihan po. Hanapin siya ng maaga kahit na busy yung araw. Naintindihan po. Isa pa pong halimbawa. Awit, chapter 5. Atras po tayo. Awit, chapter 5, verse 1 hanggang 3. Medyo bibilisan ko na po. Awit, chapter 5, verse 1 hanggang 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Dinggin mo ang aking mga salita, o Panginoon. Pakinggan mo ang aking panaghoy. Pakinggan mo ang tunog ng aking daing. Hari ko at Diyos ko. Sapagkat sa iyo'y ako'y nananalangin. O Panginoon, sa umaga, ang tinig ko iyong pinapakinggan. Sa umaga'y naghahanda ako para sa iyo at ako'y magbabantay. Isa rin po ito sa mga awit ni David. Sabi niya, pakinggan mo ang tunog ng aking daing, hari ko at Diyos ko, sapagkat sa iyo ako'y nananalangin. So ito po yung ginagawa niya tuwing kailan. Verse 3, O Panginoon, sa umaga, ang tinig ko iyong pinapakinggan. Yung prayer ni Haring David, naniniwala siya na pinapakinggan ng Diyos. Ngayon, sabi dito, sa umaga, ang tinig ko iyong pinapakinggan. Yun po yung hinahanap niya sa umaga. Yung makausap yung Diyos. Masabi kung ano yung kailangan ngayong araw. Makapagpasalamat sa mga bagay na ibinigay niya sa atin. Naintindihan po. Wag lang yung bangon, asikaso, tapos alis na, tapos pag-uwi, ay parang hindi ako nakapagbasa ng words of God, kahit man lang sana makapag-pray, hindi ko na nagawa. Kaso pagod na ako bukas na lang. Kapag naging ganun po yung routine work po ninyo, kakasanayan po ng katawan nyo yan, kaya mahihirapan na po kayo makausad. Naintindihan po. Kaya wag po ninyong hayaan. First thing in the morning, pray. Naintindihan po. Then, pagkatapos mag-pray, magbasa ng kanyang salita. Then, gawin yung mga bagay na kailangan. Naintindihan po. Hindi naman natin kailangang gugulin yung malaking oras para sa pagbabasa at pagpipray. Tama po ba? Nire-require ba sa atin ng Diyos? Yes, nire-require sa atin ng Diyos na manalangin ng walang patid. Nire-require niya sa atin na basahin yung kanyang salita araw at gabi. Yun po yung sinasabi niya. Pero paano naman sa atin? Tuwing umaga, ano ba yung una kong ginagawa? Sino ba yung hinahanap ko na gustong kausapin? Minsan, di ba? May magtutunog yung ating cellphone, may mag-chat tuwing umaga. Ay, tinachat na ako ng katrabaho ko, pasok na daw kami. Tinachat na ako ni boss, pasok daw ako maaga. Tinachat ako ng mga friends ko na makita daw kami ngayong umaga. Tapos siyempre, sasagutin mo, re-replyan mo. Sa halip na unahin yung, sa halip na kausapin yung Diyos, sino yung unang kinausap? Yung mga bagay, yung mga tao sa paligid lang natin. Tapos mapapansin po ninyo, ilang oras na kayo na magkausap? Ilang oras nyo nang hawak yung cellphone ninyo? Ilang oras nyo nang andaan-layo na nang napagkwentuhan ninyo? Pero pagdating sa Diyos, sobrang dalang lang. Naintindihan po. Huwag natin kasanayan yung ganitong klaseng gesture sa harapan ng Diyos. Kasi nga,
yung Diyos, nagbibigay gantimpala sa mga taong masigasig na humanap sa Kanya. Naintindihan po. Sa umaga, si Haring David nagpe-pray. Si Haring David ay unang hinahanap yung Diyos. Sabi sa verse 3 sa bandang ibaba, sa umaga'y naghahanda ako para kanino? Sa iyo. So, di ba may commercial? Para kanino ka bumabangon? Si Haring David, sinagot niya na. Para kanino siya bumabangon? Ngayon, tanungin po natin yung sarili natin. Para kanino ka bumabangon? Yes, may mga pinagkakabalahan. Meron tayong may mga mahalagang tao para sa atin. Pero higit sa lahat, ilagay natin yung priority natin sa harapan ng Diyos. Maganda para sa Diyos. Naintindihan po. Bakit? Nais niya na yung kanyang kalooban ay matupad sa iyo, sa pamamagitan mo. Tama po ba? Nais niya na kaya ka binigyan ng buhay ngayong araw, bukas, o kahit na sa makalawa, binibigyan tayo ng buhay, binibigyan tayo ng kalakasan, para sa pamamagitan natin, magawa natin yung kanyang kalooban. Naintindihan po. Yung makapagbibigay lugod sa Kanya. Naintindihan po. Hindi niya tayo binubuhay lang para lang magtrabaho, o kaya kumain, mag-aral. Binibigyan tayo ng buhay para magawa yung kanyang kalooban, kung saan man tayo naroroon. Naintindihan po. Kaya sabi dito, sa umaga'y naghahanda ako para sa iyo at ako'y magbabantay. Bakit siya nagbabantay? Si Haring David ay isa sa mga alipin ng Diyos. Nagbabantay siya sa kanyang master. Para kung ano ipapagawa ng master, yun yung gagawin niya. Tama po ba? Ngayon, wag lang po mag-pray na Diyos, tulungan mo ako sa trabaho ko ngayon. Diyos, tulungan mo ako sa gawain ko ngayon. Diyos, tulungan mo ako sa schoolworks, sa school, ganyan. Sa bahay, kung saan man. Isama natin sa prayer natin na Diyos, ipaalam mo sa akin kung anong kalooban mo para sa akin ngayong araw. At sana magawa ko yun. Naintindihan po. Kung ano man yung ipapahayag mo sa akin na kalooban mo, kapag nakapagbasa ako ng Biblia, sana magawa ko yun ngayong araw. Naintindihan po. Halimbawa, nabasa mo na manalangin ng walang patid, magalak palagi, at umiwas sa mga kasalanan, at hanapin yung Diyos sa lahat ng pagkakataon. Alamin yung kanyang pangako. Sabi mo, nabasa mo na huwag magalit, huwag hayaan na lumugan ng araw yung galit ko. Sa babasa natin yun. Yun po yung pinapaalam sa iyo ng kalooban ng Diyos. Pero yun nga, kahit nabasa mo, kahit na napakinggan mo, tapos hindi mo naman nagawa, bawi ka bukas. Naintindihan po. Merong bagong ipapaalam sa iyo yung Diyos na kalooban niya. Ngayong araw, ito yung gawin mo. Kasi Haring David, nagbabantay siya. Naintindihan po. Para gawin kung ano yung kalooban ng Diyos. Naintindihan po. Tuwing umaga, hinahanap niya yung Diyos. Sabi sa awit 55 verse 17, sa hapon at umaga at sa katanghilang tapat, ako'y dadaing at tataghoy at diringgin niya ang aking tinig. Yung prayer ng mga awit, yung prayer ni Haring David, hindi lang tuwing umaga, araw-araw. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan po nito, malalaman natin yung mga tao kung ano yung gesture nila para hanapin yung Diyos. Masigasig sila na tuwing umaga, yes, tawag nito, hinahanap nila kung ano yung kalooban ng Diyos, nakikipag-usap siya, nakikipag-fellowship sila sa Diyos. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Awit 119 verse 62. Noong mga nakaraan, nabasa ko po ito at nagigilty rin ako sa verse po na ito. Awit 119 verse 62. Nakita na po? Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa hating gabi ay babangon ako upang ikaw ay purihin dahil sa iyong mga matutuwid na tuntunin. Yung sumulat po ng mga awit, bumabangon siya ng hating gabi para saan? Ano pong sabi niya?
upang ikaw ay purihin. Nung nabasa ko po ito, nagigilty ako. Kasi, yes, nagsiset ako ng alarm para gumising na maaga, para makapag-asikaso ng maaga. Pero hindi ko sineset yung alarm ko ng maaga para purihin yung Diyos. Kaya, nung nabasa ko po ito, yes, nagguilty ako, pero nagpasalamat din ako sa Diyos. Diyos, salamat kasi gusto mo na maayos ko yung sarili ko sa harapan mo. Na, wag lang gumising ng maaga para gawin yung mga trabaho, gawin yung mga pangangailangan, gawin yung mga kailangan, gawin yung isang bagay para sa ibang tao, kundi sa hating gabi ay babangon ako upang ikaw ay purihin. Kaya, nawa tayo po, brothers and sisters. Yes, wag lang gumising ng maaga para mag-prepare ng pagkain, ng damit, o kung ano man. Gumising tayo ng maaga para, una, purihin yung Panginoon. Naintindihan po. Try nyo po. Ito po yung bini-workout ko ngayon. Mahirap, pero sa tulong ng Diyos, nakakaya kahit papano. Kaya, huwag natin hanapin yung mga bagay lang tuwing umaga para sa gagawin lang natin, para sa mga tungkulin natin. Pero pagdating sa pagpupuri sa Panginoon, hindi natin binibigyang effort. Kaya sabi dito ng mga awit, sa hating gabi ay babangon ako. Maaga siyang bumabangon upang ikaw ay purihin dahil sa iyong matutuwid na tuntunin. Naintindihan po. Nagpipray na inaalam yung kanyang salita kahit na hating gabi pa lang. Ganun po nila pinapahalagan o ganun nila hinahanap yung Diyos or ganun nila nagbibigay effort para sa gawain para sa Diyos. Naintindihan po. Isang magandang halimbawa, si Jesus Christ. Si Yesu Cristo, alam natin na siya yung pinaka-busy tao noong time po na yon. Bakit siya busy? Hindi lang siya busy dahil nangangaral siya o magpapagaling siya ng mga may sakit. Busy siya kasi nga, ito yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Ginagawa siyang abala ng Diyos. Bakit? Yun yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Kaya bago siya maging busy, bawat umaga, bawat araw, ito po ginagawa niya. Tignan po natin. Marcos chapter 1. Marcos chapter 1, verse 35 hanggang 39. Basahin po natin ang sabay-sabay. Marcos chapter 1, verse 35 hanggang 39, 3 to 1. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon siya ay nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ang mga kasamahan niya. Hinahanap ka ng lahat. Sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon. Sapagkat dahil dito, ako'y naparito. At nagpunta siya sa buong Galilea na nangangaral sa kanilang mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demon. Busy siya sa araw po na yon. Ito yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Pero bago niya gawin yung tungkulin niya, ano po yung ginawa niya? Nagpe-pray. Bakit po? Kulang ba siya sa kalakasan? Siya yung Diyos. Tama po ba? Lahat ng bagay magagawa niya. Tama po ba? Pero bakit isinulat ito pong mga talata na ito? Na siya ay pinapakita dito na si Jesus nagpipray bago siya gumawa. Ito yung example para sa atin. Kahit nga yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay dito, nagpipray bago siya gumawa ng isang bagay. Tama po ba? Kaya nagpapakita po ito na napakahalaga ng prayer, napakahalaga ng pagtutuon sa Diyos ng mailagay siya sa harapan o priority natin. Naintindihan po. Kaya naman niyang mga aral di ba? Kaya naman niyang magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng demonyo kahit di siya mag-pray. Tama po ba? Pero para kanino po ito? Para sa atin. Kahit nga si Jesus pinapakita dito na kahit na napaka-busy niyang tao o ng Diyos, nagpe-pray siya. Bakit? Mahalaga yung kanyang gagawin. Dahil ito yung kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi niya dito, di ba? Sapagkat dahil dito ay naparito ako. Alam niya yung purpose niya, kung ano yung gagawin niya.
mangaral ng Ebanghelyo, tumulong sa mga nangangailangan para sa kanilang physical at spiritual na nakabuhayan. Naintindihan po. Alam ni Jesus kung gaano siya kabisi. Kaya nga, bago siya gumawa ng anumang bagay, nagpe-pray siya. Naintindihan po. Kayo po, brothers and sisters, paano po tayo kapag meron tayong isang, sabi natin, big day or malaking gawain na kailangan gawin? Pinagpe-pray niyo po ba? Bawa, meron po bang paparating na Cell Group 2 Bible Seminar? Kasama po ba sa panalangin ninyo? Ay, hindi naman po cell group namin yan. Cell group 1 kami. Cell group 3 kami. Para sa mga cell group 2 lang yan. Ba't ko ipagpe-pray? Hindi po. Yes, cell group para sa lugar nila. Para Bible seminar para sa lugar nila. Pero pag yung mga tao naligtas, hindi ba natin brothers and sisters din? Hindi ba natin magiging kapatid? Hindi po. Kaya, hanggat may pagkakataon, hanggat mayroong mga gawain, malalaking gawain, isama po natin sa panalangin. Hindi lang po dapat ipag-pray, kundi lalo pang paghandaan. Naintindihan po. Jesus Christ, nagpapakita ng napakagandang halimbawa na siya, masigasig niyang hinahanap yung Diyos, yung kalakasan na mula sa Diyos, bago niya gawin yung isang gawain. Naintindihan po. Isa pa po, Lucas chapter 6. Isa pa pong major na gawain yung gagawin niya dito po sa time po na ito. Kaya siya rin po ay nag-pray. Basahin po natin Lucas chapter 6 verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Nang mga araw na iyon, siya ay nagtungo sa bundok upang manalangin at ginugol ang buong magdamag sa panalangin sa Diyos. Ito pong time po na ito ay a-appoint siya ng mga apostol. Pipili siya ng 12 apostol, pipiliin niya yung 12 apostol para gawin yung kanyang kalooban. Ngayon, ano pong ginawa niya bago siya pumili? Ano pong ginawa niya? Nag-pray. Hindi lang po siya basta nag-pray. Masigasig siyang nanalangin. Sabi dito, nanalangin at ginugol ang buong magdamag sa panalangin sa Diyos. Kaya, sa pamamagitan po nito, ipinapakita sa atin na kapag meron tayong malaking gawain or merong isang mahalagang gawain na gagawin bukas o sa makalawa, kung ano man, lalo na kapag merong Bible seminar, isama natin sa panalangin. Hindi lang po yun. Kahit po sa mga kanya-kanya po ninyong Christian life, kung meron kayong isang bagay na gagawin, or kung ano man trabaho, kung ano man yan, palaging isama sa panalangin. Naintindihan po. Bago siya kumilos, humingi siya ng tulong sa Diyos. Ito po yung pagpapakita ng masigasig na paghahanap sa Diyos para sa gantimpala ng kalakasan. Naintindihan po. Kaya wag na wag aalisin yung prayer time or reading time sa schedule po ninyo tuwing umaga. Naintindihan po. Yes. Nagiging pinapractice po natin ito. Pero wag lang po sana na maging routine work lang din. Pati yung pagbabasa, pati pagpipray. Yung para lang, magpipray lang para matapos na. Magbabasa lang para matapos na. Wag. Check niyo po palagi yung puso ninyo. Ako ba'y nananabik sa salita ng Diyos? Ako ba'y nananabik na makausap yung Diyos? Na-excite ba ako? Naghahanda ba ako para sa kanyang salita, para makausap siya? Tandaan po natin, yung mga tao na masigasig na humahanap sa kanya, sila po yung binibigyan ng gantimpala. Naintindihan po. Hindi po simpleng gantimpala lang yung nais ibigay sa atin ng Diyos. Mga dakilang gantimpala. Pero para makuha natin ito, check natin yung puso natin. Ako ba, merong sigasig sa paghahanap sa kanya? Meron ba akong sigasig para unahin siya? Ito po yung dapat na suriin natin. Naintindihan po. Isa pa pong halimbawa, yung araw at yung buwan, pareho nagliliwanag. Tama po ba? Yung araw, tuwing umaga, nagliliwanag. Yung buwan, nagliliwanag tuwing gabi. Pero, yung
buwan, may sarili ba siyang liwanag? Meron po ba? Wala. Kanino niya kinukuha yung liwanag na kailangan niya para magliwanag tuwing gabi? Sa araw. Tama po ba? Sabi sa Biblia, same din. Para sa atin bilang mga Kristiyano, kung gusto nating matanggap yung kalakasan spiritually, gantimpala spiritually, kalakasan kahit na physically, sino yung dapat na hinahanap natin? Sino yung dapat na nilalapitan natin? Tanging sa Diyos pa rin. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Jeremiah chapter 31. Jeremiah chapter 31, verse 35. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Ganito ang sabi ng Panginoon na nagbibigay ng araw bilang liwanag sa maghapon at ang mga takdang kaayusan ng buwan at ang mga bituin bilang liwanag sa gabi na nagpapakilo sa dagat upang umugong ng mga alon niyon. Ang Panginoon na makakbo ang kanyang pangalan. Kaya yung araw, yung buwan, yes, meron silang natatanggap na liwanag. Yung Diyos, nagbigay ng liwanag sa araw para makakuha ng liwanag si buwan. Same din po sa atin. Tayo po'y tumatanggap ng liwanag mula sa Diyos. Kaya para makuha natin yung liwanag na to, kailangan masigasig nating hanapin siya. Naintindihan po. Yung kalakasan na kailangan natin, palagi nating hanapin sa Kanya. Tingnan po natin. Isaiah 60, verse 19. Darating po yung time. 60 po. Darating po yung time na yung kahit na yung liwanag ng araw, liwanag ng buwan, hindi na sila makapagbibigay liwanag. Pero merong isang liwanag yung darating. Tingnan po natin. Isaiah 60 verse 19. Isaiah chapter 60 verse 19 hanggang 20. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Ang araw ay hindi na magiging iyong liwanag kapag araw, o ang buwan man ay magbibigay sa iyo ng liwanag, kundi ang Panginoon ang magiging iyong walang hanggang liwanag, at ang iyong Diyos ay iyong kaluwalhatian. Ang iyong araw ay hindi na lulubog, at ang iyong buwan man ay lulubog, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag, at ang mga araw ng iyong pagtangis ay matatapos. Ito po yung sa ating future. Kapag si Jesus dumating na o bumalik na, hindi na natin kailangan ng liwanag ng araw, physically, yung liwanag ng gabi, para sa buhay natin dito sa sanlibutan. Kasi hindi na tayo dito titira. Makakasama natin yung tunay na liwanag. Sino siya? Sino po siya? Yung Diyos. Naintindihan po. Sabi dito, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag. Naintindihan po. Kaya nga hanapin natin palagi yung kalooban ng Diyos, yung kanyang salita, sa pamamagitan ng prayer, hingin natin yung tulong niya. Naintindihan po. Bigyan niyo pa po ako ng konting time. Isa pong halimbawa sa masigasig na humanap sa Diyos ay si Jacob. Kilala po natin si Jacob, di ba? Ano po yung naging pangalan niya? Ano po yung pinalit na pangalan kay Jacob? Israel. Alam niyo po alam niyo po kung ano ibig sabihin ng Jacob? Wala namang Jacob na pangalan dito, di ba? Wala naman, di ba? Pero yung Jacob po, ibig sabihin, mandurugas, pandaraya, swindler. Si Jacob na nandito sa Bible, ito po yung katangian niya, kaya yun yung pangalan niya. Sino yung una niyang dinaya? Yung kanyang kapatid. Dahil sa pandaraya na ginawa niya, nakuha niya yung pagkapanganay. Pangalawa, sino yung dinaya niya nakasunod? Para makuha niya si Rebecca na asawa niya, sino yung dinaya niya? Si Laban. Kaya ganun po yung pamumuhay ni Jacob, na puro pandaraya yung ginagawa niya para makuha niya yung gusto niya. Tama po ba? Kaya yung pangalan niya, Jacob, swindler, pandaraya, mandurugas. Pero
Nung na-meet niya yung Diyos, pinalitan yung kanyang pangalan. Pero hindi yun binigay sa kanya ng libre. Ito yung hiningi niya. Ito yung masigasig na hiningi niya. Tignan po natin ito. Genesis chapter 32. Genesis chapter 32, mula verse 22 hanggang 28. Basahin po natin. Genesis chapter 32, verse 22 hanggang 28, 3 to 1. Nang gabing iyon, siya'y bumangon at isinama niya ang kanyang dalawang asawa, ang kanyang dalawang aliping babae, at ang kanyang 11 anak, at tumawid sa tawiran ng Jabok. Sila'y kanyang isinama at itinawid sa batis, at kanya ring itinawid ang lahat ng kanyang ari-arian. Naiwang nag-iisa si Jacob, at nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magbukang liwayway. Nang makita ng lalaki na hindi siya manalo laban kay Jacob, hinawakan niya ang kasukasuhan ng hita ni Jacob, at ang kasukasuhan ni Jacob ay nalinsad samantalang nakipagbuno sa kanya. Sinabi niya, "Bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na." At sinabi ni Jacob, "Hindi kita bibitawan, malibang ako'y mabasbasan mo." At sinabi ng lalaki kay Jacob, "Ano ang pangalan mo?" At kanyang sinabi, "Jacob." Sinabi niya, "Ang iyong pangalan ay hindi natatawaging Jacob, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay." Dito po sa kwento po na ito, nagnanais si Jacob ng biyaya mula sa Diyos. Kaya, nung nakahanap siya ng chance, nakita niya na nagpakita yung Diyos sa pamamagitan ng anghel. So, nakipagbuno siya, nakipag-wrestle siya. Ngayon, ano po yung hiningi niya? Sabi dito, sabi nung anghel, "Bitawan mo ako sapagkat nagbubuk ng liwayway na." At sinabi ni Jacob, "Hindi kita bibitawan, malibang ako'y basbasan mo." Ganito po niya pinagnanais, yung basbas mula sa Diyos, yung biyaya na kailangan niya spiritually. Kaya anong ginawa niya? Hanggang sa pagbubuang ng liwayway, hindi niya binitawan yung anghel. Bakit? Alam niya kung gaano kalaki yung biyaya na pwedeng ibigay ng Diyos. Kaya hindi siya napagod, hindi siya nagreklamo na, "Ang tagal-tagal na nating naglalaban, bigyan mo na ako ng basbas, bigyan mo na ako ng biyaya." Hindi. Sabi niya dito, "Hindi kita bibitawan, malibang ako'y basbasan mo." Naintindihan po. Ngayon, nung natanggap niya na yung basbas, pinalitan yung kanyang pangalan. Yung pangalan na Jacob, naging Israel. Ano po ibig sabihin ng Israel? Sabi dito, ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Ikaw ay nagtagumpay. Yun yung pangalan ni Israel. Naintindihan po. May pagtatagumpay siya dun sa pangalan na Israel. Naintindihan po. Dun sa pangalan ni Jacob, siguro pag tinatawag siya Jacob, siguro nahihiya siya eh. Alam niya yung pangalan niya, may ibig sabihin eh, pandaraya, mandurugas. Pero, nung natanggap niya yung biyaya, napalitan yung pangalan niya na Israel. Kung tatawagin siyang Israel, nahihiya pa ba siya? Hindi. Meron siyang malaking karangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Bakit? Masigasig niyang niresel or nakipagbuno dun sa anghel ng Diyos, kaya nakuha niya yung biyaya. Nakuha niya yung gantimpala. Naintindihan po. Kaya sa mga tao na masigasig na humahanap sa Diyos, yes, binibigyan sila ng gantimpala. Naintindihan po. Kaya bilang mga Kristiyano, sa pamamagitan ng masigit na sigasig na hanapin yung Diyos, makakatanggap tayo ng masigit na kalakasan sa ating Christian life. Naintindihan po. As much as gusto natin na makatanggap ng pagpapala spiritually, masigasig din nating hanapin yung Diyos. Naintindihan po. Huwag lang tayo mag-settle na gusto natin ng gantimpala pero walang ginagawa. Gusto natin makatanggap ng mga bagay na kailangan natin spiritually, pinagpipray natin, pero wala naman tayong ginagawa or kulang yung ating ginagawa. Naintindihan po. Kaya sabi dito, masigasig nating hanapin yung Diyos dahil
siya yung nagbibigay ng gantimpala sa mga masigasig na naghahanap sa Kanya. Naintindihan po. Napakalaking gantimpala yung gustong ibigay sa iyo ng Diyos. Pero hindi hindi makarating sa iyo kasi nga yung puso natin, ayun. Gusto lang hanapin yung Diyos. Pero yung pagiging masigasig na hanapin yung Diyos, ayaw natin. Naintindihan po. Kaya palagi natin i-check yung ating puso. Kung yung puso ba natin, gustong hanapin yung Diyos, gustong matanggap yung biyaya niya, gustong hanapin yung kanyang kalakasan, makuha yung kanyang kalakasan at yung gantimpala. Kung meron tayong sigasig sa paghahanap sa Kanya, ipangako po yung Diyos. Siya po yung magbibigay ng gantimpala sa atin. Naintindihan po. Hindi po ito binibigay ng basta-basta lang. Kailangan natin itong pagsikapan, kailangan natin itong paghirapan. Alam niyo po yung salitang no free cheese? Alam niyo po yung free cheese? Cheese, keso. Walang libre dito sa sanlibutan. Lahat pinaghihirapan. Tama po ba? Kahit na yung gantimpala, para sa Christian life natin, kailangan po masigasig nating hanapin. Masigasig nating hingin. Naintindihan po. Hindi po yung darating lang sa atin, babagsak lang. Nang basta-basta at wala tayong pinagpapaguran. Tandaan po natin, yung mga tao na mayroong sigasig na humahanap sa Diyos, sila yung nakakatanggap ng gantimpala. Basahin niyo po yung akalat ng Hebreo chapter 11. Yung mga tao na itinuon yung kanilang puso sa Diyos, sila yung nakatanggap ng gantimpala. Kaya naman, tayo po bilang mga Kristiyano, kung gusto natin makuha yung biyaya ng Diyos, yung gantimpala niya para sa Christian life natin, maging mabunga yung ating Christian life habang naghihintay dito sa mundong ito, sa ikalawa niyang pagdating, masigasig natin siyang hanapin. Naintindihan po? Naintindihan? Marami pa po sana akong gustong i-explain, pero pasensya na po at overtime, pero hanggang dito po muna. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Banal at mahabagin naming amang Diyos, lumikha ng langit at lupa at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa biyaya, sa pamamagitan po ng inyong salita. Alaman po namin aming Ama na kayo po yung tagapagbigay ng gantimpala sa mga masigasig na naghahanap po sa iyo. Kaya aming Ama, paguhin niyo po yung puso po namin na hanapin po kayo ng masigasig upang matanggap ang biyaya at kalakasan spiritually para sa natitira po namin buhay dito po sa mundong ito. Alam po namin na mahina pa rin po kami at madaling natutuon yung aming puso sa mga bagay na walang kabuluhan, pero pakiusap, tulungan at gabayin niyo pa rin po kami, Panginoon. Sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Sa natitira po namin schedule para sa araw po na ito, kayo na rin po yung bahala na manguna sa bawat isa sa amin upang kami ay mapuno ng biyaya sa pamamagitan po ng inyong makapangyarihang kamay. Ganun din, pinaghahandaan po namin at patuloy na dinadalangin ang gaganapin po na Bible Seminar sa Cell Group 2. Pakiusap, tulungan niyo po yung bawat isa sa mga brothers and sisters, hindi lang po sa Cell Group 2, kundi pati na po sa ibang cell group. Kung maaaring meron po silang mga kakilala, mga kaibigan na malapit po dun sa area ng Cell Group 2, pakiusap, tulungan niyo po yung bawat isa sa amin upang kami po yung maghatid ng liwanag ng kaligtasan sa ibang mga tao na nanatili sa kadiliman. Hindi po namin ito magagawa kung wala pong tulong at gabay, kaya pakiusap, dinadalangin po namin ito para po matanggap ang biyaya po mula sa iyo. Sa iyo lamang po namin ito ipinagkakatiwala. Maraming salamat po. Ito po yung aming dalangin sa mga pangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So bago